Super John King Bote sa DYWS Super Radio. Paspas ang dagang sakdaan, minunot usab ang pagitib sa mga balita. Way huno ng mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita ikan sa pagkaumol niini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kaninyo pinaagi sa Double S News Roundup. Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o kalambuan niini dinhi sa Double S News Roundup. Kapuso sa mga lugar nga mabot nitong Sibiya og sabi sa nasa bang partes Pilipinas. Welcome diri sa laing edisyon ng atong tulumanon inyong tulumanon mga kapuso ang Double S News Roundup. Adlaw karon nga Miyerkules mga kapuso, Oktubre 1, 2025. Kami mag-umanas pagtukian ng mga dagkong isyo karon. Pinadiri sa ato sa lokal ining 6.9 magnitude nga linog mga kaigsunan. Mga kapuso, naka-standby na si Super Norman Mendoza alang sa dugang kalambuan. Kinaakuno si Secretary Vince Dizon. Naka-standby na Super Norman Mendoza. Super Norman, pasok! Super Radio Pantay Linog. Super Radio. Yes, Super John Kim kasamtangan karon nga mi pahigayon og press con sila si Secretary Vince Dizon sa DPWH o gaingman si Secretary Cristina Frasco sa Department of Tourism. Gikan pa lang gyud sila dito sa syudad sa Bugo. Nag-assess sa mga damage o uban pa nga mga sitwasyon dito sa syudad sa Bugo o pagpila pa lang kanidoto biabot sila dinhi sa Mactan Airport agi diri sa may General Aviation Road building building aron nga mo pahigayon ini nga press con gi himugatan ni Secretary Vince Dizon ang pagmando ni Presidente Bongbong Marcos Jr. I-assess dayon ang nahitabo nga linog gini sa Cebu ug mga adlaw dunay ipadala nga mga team gikan sa Manila aron sa pagasusi sa mga taytayan kining Silex, First Bridge, Marcelo Fernandez Bridge ug ang mga taytayan paingon dito sa Tibok Province paingon dito sa norte kay dunay uban mga dalan nga o mga taytayan nga maagian pa pero tag one lane dunay mga kalsada nga ukal ug ilang tanawon ang integrity ini nga mga structure sa mao nga mga taytayan ipadabana niya nga nasa mga 2 billion ang rough estimate ini nga damage sa natabo nga linog og dunay dugang pa nga mga tabang nga ipadangap niya ang presidente nga muanhi og mang adlaw. Matupasab ni Secretary Cristina Frasco nga ilan na usab nga nakita dito ang mga stranded nga mga tourist, no? 14 kabuk nga local tourists o sa foreigner na diha sa syudad sa Bugo. Ilan nang gihatagan noon og giya, assistance og aron nga mapabilin nga luwas ang mao nga mga turista. Ila usab nga gitan-aw dito sa lugar ang mga tourist spot, mga resort o hotel, sinta ka mga tourist, kini mga hotel o resort ang apektado o doon na sa mga historical sites sa mga at the Yusisan na shrine diya sa Daan Bantayan o uban pa nga ilahang nakita usab nga lakip sa mga na damage meaning nga hitabo nga linog. So ingon ana ang ilahang Super Norman, Piscon, yes, Super John Kim. pila ganito ang kinatibok ang damage assessment nila?
Rough estimate ni Secretary Dizon na mabot sa 2 billion na Super Junkie. 2 billion. Kanina ning mga karsada, taytayan, mga istruktura nga iyahang nakita. Rough estimate pa lang na o posible nga mo saka pa Super Junkie. Karon unsa may next move no, nakita naman nila nga dako og damage. Unsay next move sa national government ano yung super normal naka-mention ba sila naabo sila buhaton og mga adlaw kay karon more or less rescue operations paghatag og mga initial nga tabang sa mga kaigsuonang apektado ni ining linog ugma unsa may next move sa national government. Doon ay pagbisita sa presidente aron nga iya sabyod nga makita og mahibaw-an ang sitwasyon ni mga apektado sa linog o posible dito na mahukom ang presidente unsa nga mga ahensya budget baka nga kinahanglan aron ibubo og itabang ni mga lugar nga apektado sa linog. Niya ilang sigurohon nga ang tanan nga mga kalsada taytayan luwas magian sa mga sakyanan sa mga transport asa ni mga bridges nato dinhi ang Select Marcelo Fernandez Bridge, First Bridge o tanan ng mga taytayan sa tibuok probinsya Super Junkie. Na so far sa normal na ba siya ihap kung tanan ba nga bridge sa north nga damage? Kasagaran ilang na ibaw-an na dito dili man tanan pasabol naman ang mga dalan pero dunay mga taytayan nga taga one way lang ang gigamit sa Pagdangit. Okay. Okay, so mo na medyo mingit-ngit na og nalangan sila gumikan kay mipahigayon pasab sila og command conference dito sa syudad sa Bugo o niya samtang gani dito kuno sila si Secretary Dizon nagsigi pa og aftershock katulok kahigayon na sinati pa nila ang aftershock. Kung niabot na sa 400 kapin, dulan 500 ka mga aftershocks na as of this afternoon na Super Junkie. Okay, so far mo na siya ang kitibukan sa ilang pamahayag karong mga orasa sa ilahang gihimo nga press conference og bago lang yun nga nahuman ang press conference sa may Gen-Ab area. Ako sa Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYD Police. Dapat totoo. Super Radio Bantay Linog. Okay mga kapuso, report ni Super Norman Mendoza regarding sa pagbisita ni Secretary Vince Dizon, Secretary sa Department of Transportation or Secretary sa DPWH dahil palhin naman din siya. Okay. So muna nag-initial assessment na sila na more or less 2 billion pesos ang damages sa infrastructure nga namugda niining 6.9 billion pesos or 6.9 nga magnitude mga kapuso. Anyway, nasa ato ang linya si Ma'am Minerva Herodias antig pamaaba sa MCWD. Murag na sila gibuhat pod bayanihan mga kapuso para sa to mga kaigsuunan mga victims ining 6.9 magnitude nga linog dito sa Bugo o sa ubang pa mga or sa north area sa Cebu. Super Radio Bantay Linog. Ma'am Minerva Herodias, welcome sa among tulumanon sa WS News Roundup. Ako Super John Kim Botti, ma'am. Hi, good afternoon, John Kim, ug sa tanan nimong tigpaminaw. We heard, ma'am, nga naamoy gideploy nga mga tankers sa north area or katong mga most affected areas sa 6.9 nga magnitude nga linog, Ma'am Minerva? Yes, ganihang mga alas 3 sa hapon, nigikan ang atong tulo ka water tanker, mga kuan siya, limpyo gyud na siya nga mga water tanker. Ang tubig nga ihatag gikan ani, pwede ninyo diretsohon og inom. Kay limpyo ni siya nga tanker. Amo nang gideploy karon padung dito sa north. Ang stopover first nila nga stop will be the plant sa ato ang kaning bulk water supplier nato, kaning Manila Water Philippine Ventures diha sa Carmen. So adto na sa Carmen, mag-refill sila, ilang punon ang tangke, nya mo diretso na sila. Ang first nila nga destination is Bogo, nya from there i-deploy lang sila kung asa ang most needed sila. Pero ano ba mo na-identify nga mga areas ani ma'am nga posible ma-deployan aning ato ang
tankers or magdepende lang ni sa CDRRMO nga advice, ma'am? Yeah, initially, ang atong na-identify nga lugar is Bugo and then San Remigio. But ining abot dito sa lugar, depende sa sitwasyon, I think nag-coordinate man sa mga LGUs dito. Although ang amo adjud nga murag area nga amo jud nga first destination is ang Bugo. So it's up to the RMO dito sa ilang assessment kung asa jud much needed ang ato ang water tanker. Mga pila ni ka households ang pwedeng matabangan aning tulo gani kabuok ka, ma'am? Mga rough estimate or rough figures lang. Ang usa ka balikan ani, ang tulo ka tanker, pila kabuok mga households ang posibleng matabangan ani nila, ma'am? Actually, dili man ni nato siya dili nato ni siya i-inject sa ilang mga pipe system. Posible ni siya nga atong dalhon sa evacuation center or pwede sad nga kanang sila ang mukuha from the truck padung sa ilang mga kabalayan. Ang hatagan lang ka og idea nga ang 1 cubic meter is 1,000 liters. Okay. So, depende ra gyud na kung unsa. I think dili man siguro daghan sa kaayo ang panguhaon sa mga tao igo ra man na nga kanang magamit nila sa ilang daily nga panginhanglan, especially sa luto ug inom, because ang tubig nga among dalhon dito is potable. Unya kaning among tanker limpyo gyud ni siya ang sod nga bisan anha mo agi diha ang tubig, pwede nila direktahon og inom. So mga 11 cubic man, so pila man na siya 11,000 liters. Na times 3, 33,000 liters ang Actually, ang usa is 20 cubic. Mas dako na ang kanang tanker sa Manila Water. Okay. Unya, ma'am, for sure, di mataganahan nga mas madugay ning aning nga klase nga sitwasyon, pero sa dagan sa panahon sa walay kurente, dili kayo maayo ang signal dito sa area niya, naapog yung mga ongoing rescue operations ug mga relief operations, hangtod kanus magstay ang ato ang mga truck nga gipang deploy, gipang augment diya dapita sa north area, ma'am? As long as they are needed. Okay. So, moto instruction sa among GM nga dapat manang ang mga drivers and helpers manangkid na sa ilang pamilya kay dili pa ta makahibaw kanis at sila mobalik diri. Kay dili naman kay ang fireman naraman sa dito nga side, so adto sila kutob mag-refill sa tubig and then balik na dito sa kanang hardly hit nga area. Okay. Ma'am Minerva Herodias, tigpamaba sa MCWD. Ma'am, salamat yun kayo sa MCWD sa Metropolitan Cebu Water District kay usapon nino ang tubig nga lisod kaayo pangitaon in times nga mga ingani nga naay sa kuna. So karon naa natay makuhaan og tubig, mainom pa gyud. Ma'am Minerva, salamat kaayo. Yes, mainom gyud ni siya. Salamat. Salamat pud kaayo. Mao niya mong ginagmay lang nga tabang ato sa atong mga kaigsuonan nga di gyud nalim ang giatubang karon. Salamat kaayo sa MCWD og nimo, Ma'am Minerva Herodias. Salamat sa dyan. Maayong hapon. Super Radio Pantay Linog. So mga kapuso, ang MCWD, distansya na gid kayo ni. I think dili ni sila part no sa kinini ang I think pa man di man na makaabot og supply ang MC dito sa Bugo area. Medyo distansya naman eh. Pero ipadala gihapon sila sa ilahang tubig, mga kapuso. Tulo ka mga tankers. Yan ay usa nga tag 20 cubic meter ang sulod. So kana at least no makakuan og problema nga to ang mga kigsuonan din dapita pinas sa ilahang gamiton pang inom, pangluto, mga kapuso, sa ilahang inadlaw-adlaw. Okay, karon manggod for sure way kurente tungod kay wala pa mabalik ang katong daan bantayan nga substation sa NGCP. Apay mga apektado nga mga power plant tungod sa kusog nga linog 6.9. Pagkumusip 27 ba ito, ubay ni nga mga power plant, mga kapuso, mga affected. Ining linog nga diigo kagahapon, no? 6.9 magnitude, mga kapuso.
So karon at least no makukuan ang problema hunaw-naon sa atong mga kaigsuonan. Dapita sa Bugo ug mga tapad papud nga mga areas and local government unit or within the vicinity ining Bugo City mga kapuso. Anyway, iwason tani ang kining ato ang Bantay Linog mga kapuso special coverage. Naghatag dugang updates karon taon regarding sa ongoing relief operations, ongoing rescue operations, pagtabang sa ato ang mga kaigsuonan nga apektado ni ining 6.9 magnitude nga linog na hapong adlaw sa Bugo City. Di pa tamo tusunahan palutson sa tani ang ato ang mga commercials sa atong takna. Bantay Linog! Dawatag report mga kapuso regarding gihaponing linog diri sa Cebu. Super Gabriel, unsay latest update diha? Pasok! Super Radio! Yes, sa Super John Kim, na langay-langay gyud ang mga trabahante sa Talisay City Hall ingon man sa Karkar City Hall nga nakasulod sa ilang trabaho kag ginang buntag Super John Kim kana gumikan usab sa pag-atiman o sa paghimo sa ocular inspection or ang stability sa kinini ang edipisyo nga naa sa buhatan sa Talisay City Hall o sa Karkar City Hall. Mga alas 9 pasado na sila Super John Kim nakasulod ang mga trabahante, apil na ang mga tao nga adunay transaksyon sa maong mga buhatan. Gani si Mayor Gerald Adrian Samsam Gulyas iasan ning gisuroy ang Talisay City College uban gihapon sa City Engineering Office o sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kining Building A nga mao gyud ang pinakakaraan nga edipisyo Super John Kim katuni siyang munisipyo pa kaniadto mao ni ilang buhatan kaniadto Super John Kim mao nakaraan kaayo mao gyud ang nagrabihan sa mga pagpangliki nga nahitabo didto hinungdan nga wa una ni sila pasudlisab o gilasang gikanselar ang klase Super John Kim. Karong bahina sa anasa gi-assign ang mayor sa Dakbayan ngadto sa paghiling o pagsusi ngadto sa mga taytayan dinhi sa Dakbayan sa Talisay. Naapoy gi-assign sila si Consel Eduardo de Gulyas III uban gihapon sa City Engineering aron sila pod ang mo-assess ngadto sa mga tunghaan diri sa syudad sa Talisay labi na gyud ngadto sa mga pampublikong tunghaan Super John Kim og okay na ba kini nga eskwelahan pero sa pagkakaron wala pa announcement si Mayor Gerald Adrian Samsam Gulyas kung makasugod o makabalik na ba sa klase ang ato ang mga tinun-an Super John Kim. Usap pod sa ilahang tan-aw Super John Kim kay nagsiningabot na lagi sabni ang kapistahan diri sa Santa Teresa de Avila diri sa Dakbayan sa Talisay. Padayon na ron ang mga kalihukan buntag ug gabi Super John Kim. Usa sa pinaka-highlight pod ini kining ilahang Talisay City Mayor's Cup. Unya karong adlaw sab karong gabi una gani nagsugod na karon ang ilahang Mayor's Cup nga championship game. Nahitabo nga linog kagabi nabalaka pod ang kagamhanan o gilang gi-assess sa taga CDRRMO kay kung balaka sila nga mapariha ngadto sa San Remigio nga ang ilahang gym ni Kulab Super John Kim mao na nga nakadecide sila nga padayonon ang championship game kay wala nay adlaw og panahon para himuon ang maong kalihukan kay nagdipunog naman ni ang mga kalihukan hanay na mo ditanan Super John Kim scheduled na gyud kini. So ang ilahang gihimo padayon gihapon ang scheduled championship game karong gabi una pero kadturang mga players, mga officials o mga committees ang naa didto sa sulod sa gym Super John Kim. Kay uno ginkasog aduna pay pagtay og paglihok sa yuta Super John Kim dili maghuot ang mga tawo nga manggawas diha sa Talisay City Sports Complex. Walay gitugutan nga fans, audience nga makasulod. Mura ni sila pina NBA bubble Super John Kim og imong mahinumduman og ngadto sa NBA gihimo ng duwa pero walay audience ang ilaha lang naalang sila live streaming dinhi sa Dakbayan sa Talisay Super John Kim nga giplastada dagko nga mga lead wall na gawa sa Talisay City Sports Complex ngadto sa atubangan sa Talisay City College ug ngadto gyud sa Liberation Park sa Barangay Poblasyon Dakbayan sa Talisay Super John Kim. So mauna ang ilang na Super Gab, ilang kuan ang katong mga competing nga barangay mo to ilang gibutangan og LED. O ya, na check naman kaning Talisay City Sports Complex na digab okay ram gyud kaani.
So far, Super John Kim, okay raman yun ang iyahang kuan, Struktura. stable raman kay giapil naman po ni pag-inspeksyon. Pero dili lang gusto ang organizer o ang sila si Mayor Gulyas, ang taga CDRR mo nga mapiligro kay basin unyag na pagtayog. Pero okay ang stability sa maong edipisyo. Pero ang kuya manggod og mga rato lang mga tao kay kung kagapon pa lang Super John Kim og nahitabo pa lang to nga championship game to, delikado ang stampede. Apil po na. Nga mag-ilog ang mga tao niya. Kahibaw man ta nga championship game gani diri sa bisan ba ganig di championship game basta kay moduwa ning taga barangay Tangke nya parisan pod sa daghan pod kayong mga supportive nga mga fans perting uut-an ang complex Super John Kim. Dili maako sa pila ka tao, pila ka pulis ang pagkontrolar Super John Kim kung sila magdungan sa pagpanggawas. Nahitabo bitaw kagabi Super John Kim wa naundang man ang duwa. Naglumba magpanagan tong mga fans may gani kay fight for third lang to ang duwa ato Super John Kim unya dili kayo ingon daghan ang mga tao pag-uyog gani sa yuta pag-uyog dito sirit og panagan ang mga fans hasta ang mga players hasta ang committee hasta po ang niapil o naghimo sa live streaming atong higayon na gani nakuhaan patog video Super John Kim ang pagdinaganay sa mga tao gawas ngadto sa Talisay City Sports Complex. Mauna ang ilahang gibantayan sa organizer nga kung championship game na doon na sa pagtayog sa yuta, delikado gyud kayo ang stampede. Dili ta mamatay sa kining matagatan tagdibre, kundi dili mamatay ta kining kahuot sa kining ang gawsananan sa Talisay City Sports Complex sa Super Team. Okay. So far mao na mga kalambuan nga hipos nato dinhi sa Dakbayan sa Talisay labot usab ining atamahuasi ining kalisang nga nahitabo nga linog 6.9 magnitude nga linog dinhi sa Sugbo. Gikan us gawas kini ang balita Super Gabriel Budhok sa GMA Super Radio DYWS Tapa Totoo. Super Radio Pantay Linog. O na di mo gini maundang no. Lain sa kay mahunong ta sa ato ang mga ginbuhaton tungod lang ani. So padayon ang mga kalihukan mga kapuso kini proactive measure ni ikan sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay. Ang kini ilang gibuhat kay championship game man inahanglan nga masiguro nga luwas tanan. So saan na pag siguro nga luwas tanan? Dili na lang gid sila patanawon. Pero narami mga LED sa mga involved na barangay ni ining championship game mga kapuso. So makakita gyapon mo niya. Naapoy live streaming. Buhat ang laing update mga kapuso gikan ni Super Lloyd Suarez. Super Radio Pantay Linog. Sa pinaka-latest update diha Super Lloyd. Pasok! Super Radio. Okay, Jan. Okay. Tini latest sa gini o ganabang official na gini ha. Okay. Kato ang bilalisan gani na kung pila gay kaswag tipilay na matay ini maong linog tibuok lalawigan sa Sugbo kay una report lang yun. Diabutog hapit si Tinta. Okay. Pero honta ni. Pila gina Super Lloyd? Gini sa Emergency Operation Centers Kapitong Leo. Juwent ni Super Jan ang data dito sa lungsuran o gigulma sa DILG but ang ilang di source para serbol yun DILG ang source. Okay. Now, number of casualties sa City 5. 65. So 5 o'clock ha? Okay. 65 dyan. Dili Okay. sa City 65. Unya, number of injured individuals 223. Unya, ang breakdown na ni sa Bugo 30. Unya, Middelgin 12. San Remigio 15. So kahit sa ng report, ang San Remigio 22 kabuok. Tugod, usa. Unya, Tabuelan, usa. Tabugon 5 naapod sa Bourbon Superintendent. So, klaro na niya, 65 ang number of fatalities nga ato ang giklaro karong hapon na gikan sa Emergency Operation Center sa Provincial Capital dyan. Super Lloyd, karon sa man pa ba ongoing retrieval operations or ang kining 65 lawas gini nga nakitaan? Paunay, nakuha na to ang report gikan sa to ang taga-provincial disaster. Ang pangutanan nimo kung doon na may ongoing kining search and rescue, ang termino gigamit karong adlaw dili pa retrieval, search and Search pa. rescue operation. Okay, so ongoing pa Super Lloyd. So posible pa ning musaka ang kinlabi na ning injured na to nga 293, posible pa ning musaka kung naapay Posible. ma-rescue ang ato ang mga disaster team diha sa probinsya Super Lloyd.
Posible super dyan. Kaya sa mga dagko bito ang mga linog super dyan, bisagtag sa kasimana, napa may buhi in taon sa ilaw, di ba? Karon sa Ampo lang pala, kita. asa man ron na may info diha, asa ron nakasentro ang search and rescue operation, napabagyapon sa Bugo or namalhin na ni Bugo. ato ang mga rescuers? Bawa to sa PDRR mo, Bugo, Aguilar concentration, Okay. wapa sa Midilian o wapa sa San Remeo. But posible, nga katuwa ang mga local disaster personnel from Midilian o San Remeo, mihimo sa Magilaha super dyan. Kunya, sa Kapitolyo Gadlawa, labi pa paghapon, gihumpaan sa mga volunteers, mga estudyante, labi pa sa kursong nursing, no? Apan gibaduan sa ato ang mga taga-Kapitolyo, nga dili pwede super dyan, nga sila ihatod o baka tugdan nga makalaos dito kay numero 1, wapay pirinit gikan sa mga ginikanan. Ikaduha, sige pa ron ang pagtayog sa kaning ilaw, yuta, una risgo. Correct. Kanya, la isang rason, minsan pwede nga mag-overwhelm tungtuan dito ang ginaganon, kaya tingali ba problema na hinuon, ang ato ang Kapitolyo, unya magsubra na uwang sa mga kahimanan. So, ang ikinhanglan ron, ang ato ang yung tinuod ng mga paramedics, doktor, nurse, o ang mga rescuer. Super Lord, nalang po yung concern kay kasagaran manggod sa makita na to sa social media, responde para sa Bugo City, mutabang para sa Bugo City. Naa pa may laing affected nga like sa Tabogon, ang Daan Bantayan, Midilien, nga nanginahanglan punog tabang giunsa ni pagbahig kay pagtapok na hinuon sila diha sa Bugo City, unya basin dili sila ma-maximize supply na bay kuan ang disaster team diha nga okay kamo nga grupo adto mo sa Daan Bantayan adto mo sa may Midilien sa Tabuelan katong mga areas pod katapad ra pod sa Bugo City. Pauna dyan, tinood na sa kanya mag-iingon, mabita ka, ganaan sa uban, bugo ra yun. Oo. Dili pwede. Ato yung itarong pag-spread, ato ikalat ato ang mga volunteers, dili pwede. Muna karon nga ang Kapitolyo, although sayon ta kay si Governor Pam, o aron dito sa Bugo, unya ang ato arong kining mga rangguhan sa mga opisyalis sa Kapitolyo, nagsigi og tigom, unya nagsigi sila og hanay silang mga kalihukan karon alang kining ato ang disaster response. Now, again, wa pa gyud tugti ang uban tuong nakaproceed na lagi pa sa mga volunteers, nurse, doktor, wa tay problema. Pero og ikaw, birog second year, batay pa, first year pa sa Marjan, wa pa kayo ipuwang pa kayo ba? Oo, nga, sura pa na eh. Angan na to. Okay, Basta importante ron mga dyan. bato ra may kontra na diha Super Lord, mga bato debris balay nga nahugno og uban pa, so if student pwede siguro sa repacking, pero if actual gyud Super Lord murag maglisod gyud kay basin maapiki ba mga estudyante Mo para na ba. dyan. Karon, salamat kayo kay doon na sa iwang mga kompanya nga maghatod og tubig, Okay. mga hygiene kits. Ang mga estudyante nga nakaplasada na sa Kapitolyo, di lang sa magbisa mga eskwelahan, nag-repack. In fact, naka-live tigil sa FB page. Unya, daghan ang naka-voluntaryo. Pasalamat sa sila. Unya, ikaw sa nga magtanaw sa project, kanabang makalugnaw imo mga luha. Kay number 1, ang bayanihan spirit kinabangay sa mga Subuanon. Nga ikaw nga Subuanon, di ka pwede nga mapakabutang mungulan ka sa panahon karon. Kunya nga na ba nga nakita nimo ang pagtinabangay. Kunya mga estudyante sila gamot-amot bisag kuwang sa ilahang mga baon nagikan sa mga ginikanan, unya gipalit og mga hygiene kits, tubig ug uban kapakot nga mapadali pagpahatod dito na sa Bugo. Muna lagi pang repack. Unya ang Kapitolyo sab doon na silahang nga mga bugas ug uban pa nga mga kining pang relief. Unya ang ubang mga volunteers sama sa ubang mga riding mga motorcycle rider like ang Movit, ang Grab dito sa tabang sa bintawon pagpang-repacking ka ganina alang sa to ang mga biktima ini maong nga kalimidad sa kusong dyan. Super Lord, kanang gipang-repack na man pang ugma na gina siya kay medyo ngit-ngit gabi naman ron. Ugma na ni ang kanang gipang-repack ron diha. Ugma sa mga musunod ng mga adlaw. Kaya continuing pa ni sa Prajan. Okay, ang taga-DSWD, sayo naman ta, nga ang ato ang sekretary sa DSWD na naiayuda nini. So therefore, kung sa may naa sa DSWD, abang diri sa Kapitolyo, unya repacking ta hatod dito tinabangay ang DSWD ug ang Kapitolyo magtinabangay, unya ikuan lang kadabang tarong lang ihap. Okay lang ang ato na plaza na tayo dito sa mga lalay mga LGU. Okay. Yan, di ka din sa gawas. Kini ang balita Lloyd Suarez sa DWS Radio Cebu. Dapat totoo. Super Radio Pantay Linog.
Okay, super low ito mga kapuso, inyong nadungog report from Kapitolyo. Ongoing ang repacking karon, so kung namoy mga extra diha, yung mga kaigsuunan nga medyo nakaluwag-luwag sa budget, kung may mga extra, pwede rin mo drop by sa Kapitolyo, hatag mo sa inyo ang mga pwedeng mahatag mga kapuso. Kay bilibab ito na kuhaning Cebu, no? Pagkahitabo sa linog, daghan jud kaayong ni volunteer. Way nangita sa presidente. No? Kakabantay mo. Way nangita. Asa na to si Kuan? Asa na to? Wagin. Sila mismo, ang mga tao mismo, na ako'y van, pwede ninyo magamit. Kinsay gustong mo adto sa bugo, pwede ko rin pagamit akong van. Mag-deliver mi og tubig, kinsay gustong mo sabay. Mga ingana ako mga nabasa, gikan sa mga independent nga mga tao mga kapuso, independent nga mga individual, nga naali mga ilahang kaugalingong negosyo or extra sa ilahang bulsa mga kapuso. Pagkanindot, mayon taog di mo gininindot ning mga sakuna, pero makita gini mo ang Cebuano spirit, bayanihan spirit ni ining mga oras sa mga kapuso. Manghinaot lang tano, sa lang sa ako mga concern manggudron mga kapuso, kay halos tanan paingon sa bugo. Kanya, naapay daan bantayan. Naapay yung mga ubang areas. Mga kapuso, tapad rapod sa Bugo City nga, pilar na ka-distansya, pilar na ka-kilometros. Kung unsay nabati sa Bugo, maura po na posibleng nabati sa ubang mga local government unit nga kinahanglan po og tabang mga kapuso. So kung kamo, i-check siguro, or ang atuang provincial disaster, basin makamaniubra ta og lain natong mga tao sa laing probinsya o sa laing local government unit. Bugo, Tabuelan, Tabugon, sa mga tapad diha nga mga lugar within the vicinity of Bugo. Ato silang tabangan, kaya na ako'y nadungog nga diris may daan bantayan. Nagway na maligya o pagkaon, naglisod ang ito mga kaigsuunan diha sa daan bantayan. Nya ang Tabuelan, nanawagan na ang ilang mayor nga wa sila mapalit nga tubig. Karon kay gipamalit naman ko ng tubig sa uban. So naa may kwarta pero way mapalit nga supply. Ingana ang problema karon dito mga kapuso. Naay kwarta. Ang mayor naa gunay kwarta. Pero asam siya ikapalit? Or asam siya mopalit? Nga napalit naman pud sa uban. No ingana ang sitwasyon bali mahug na siya og karang scarcity na ba? Anyway, tiwason tayo mga kapuso ato sa Nipalotso ng ato abag pahinomdom. Yes, tinugdan sa mga balita hangtod sa paghatod sa balita. Labas ang ulan ninyo kining madungog dinhi sa WS News Roundup. Okay, daghanan ng utana kung nabaday klase ugma. Ako na lang basahon ang mensahe ni Mayor Nestor Archibald para sa Cebu City niya. Matod pa siyang post sa Facebook ni Cebu City Mayor Nestor Archibald. As of today, City Government of Cebu has not yet received an official advisory for class suspension. So wala pa nakadawat og rekomendasyon ang lokal nga kagamhanan sa dakwayan sa Sugbo sa pagkanselar sa klase. So basin mag-announce ni, I don't know if unsa orasa or basin dili na pod. Atangi ang dugang kalambuan ni ini mga kapuso. Okay, ang city disaster man ata ang mo suggest, mo announce, o mo recommend nga i-stop sa ang klase. Depende gina sa ilang recommendation. As per mayor, wala pa daw inihatag sa rekomendasyon. Ikasbahin mga kapuso, si Lapu-Lapu Mayor Cindy King Chan or muhatag og 2.3 million pesos para sa mga biktima sa linog. Ubay na nig mga nag-gather nga donasyon ang ato ang mga kaigsuunan sa north part sa Cebu. Mga donation mga kapuso. Additional ni bag-o lang sa ginigi-announce ni Mayor Cindy King Chan nga mohatag sa og 2.3 million pesos sa mga biktima sa sunog. Uban siya mga kaabag city councilors. No, 1 million ang madawat sa Bugo City. Unya ang nahabilin ibahin-bahin para sa lungsod sa San Remigio, Bantayan, Tabugon, Midillena. Sa uban pang nakakuha o grabing kadaot mga kapuso. Thank you, Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Cha. Unya, atong panawagan ha. At maita maklaro ni nga unta, dili lang yun sa Bugo, tanan mahanok ang tabang. Kaysa kung giingon ka ganina, nag-worry ko. Kanapang biyay mga daan bantayan, apay Midilyen, apay Tabugon. Uban pang mga area, San Remigio, naapektuhan sa mga kapuso. So, atong
awhagon ng Capitol. Inoon, aware na sad siguro ni sila. Pero hangtod nga, wala pa tay update atong ubang mga lugar. Sa pagkakaroon, magod atong makita puro ra Bugo City. May untag mahatagan pod og atensyon ang ubang mga local government unit nga naigo pod sa linog nga 6.9 magnitude mga kapuso. Anyway, wala gid igong oras diri sa ato ang tulumanon sa WS News Run. Sige po, ini ang inyong ubos na lagad sa kangin ang Super John Kim Patindol Bote ang 24 oras mo sunod na. Ngayong gabi mga kapuso, daghang salamat mga kapuso. Dapat totoo.